ito, pakinggan natin si Sagip Party List, Rodante Marcoleta, representative ng Sagip Party List. Principles yung kauna-unahan pa lang sapagkat meron ka kung lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila. Yun ang lagi natin sinasabi. 6.35 billion ay trillion yung budget, tapos 125 yung kine-question nila. Puta ina, lahat sila parang voltage 5. Oo, let's bolt in sila lahat. Saan ka naman? Nakakonsentrate. Lahat. Doon nakakonsentrate. Halatang halata naman eh. Huwag na kami magbulahan. May mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee. Pati na po yung makapangyarihang commission on appointments. Kayo po ba'y nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mula't-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganong klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba'y naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig niyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga. Hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaari nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at dinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Yun lang. Ibang klase talaga, no? Kasi tandaan nyo, si Ka Eric tsaka si Doc Lorin, nagtanong lang din, kung saan dinala yung budget. Pero po, tragis yan, na-contempt sila, nakulong sila. Tapos, dahil doon, nawala yung prangkisa ng SMNI. Just by mere asking, it's easy to, ngayon tinan mo, sila yung nagtatanong tungkol sa budget ni Inday. Samantalang nung sila yung tinanong kung saan napunta tong budget na to, sabi, balita ko,
ganito kalaki yung ano mo yung travel expense mo Pakipaliwanag nga, totoo ba to o hindi? Sasagot ka lang naman hindi totoo yan. Maliit yan Mas malaki pa dyan, di ba? Ganun lang yun So nagtanong lang, tingnan mo kung ano yung repercussions ng mga tanong. Nakakontempt, natanggalan ng prangkisa. Tapos, sunod-sunod ng pinulitika. Andiyan na yung binuhay yung mga kaso. Tapos, no bail. Tapos, napunta na doon sa naging wanted na. O, di ba? Alam mo yung sunod-sunod, nagulat nga actually ang Congress kasi ini-expect nila ang may-ari ng SM Menay si Pastor. It turned out hindi. So gulat na gulat sila. At hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung kanilang prangkisa. Actually may prangkisa pa sila. Hindi lang ibinabalik yung kanilang permit to operate. Kasi nga yung NTC hindi ba parang sinanction sila. Ano na yun? Isang taon na yun. Mag-iisang taon na yun. So, yun yung natin. So, ito rin yun yung pattern. Ito si Kong Marcoleta, ganun din, nagtanong lang siya. Kasi meron tayong meron tayong alituntunin. Meron tayong tradisyon. At saka, sa rules, ganito, ganyan. Bakit pa tayo nagpi-privilege speech? Ganito, nasa plenaryo na yan. Oo, meron ng bill. Bakit pa tayo nagpi-privilege speech? Ba't pa tayo nag-hearing ng ganito? Yun yung kanya Anong ginawa sa kanya? Ayun, tinanggal siya. Tapos ang tanong, meron bang dahilan para ako'y tanggalin? Bahala ka sa buhay mo. Basta bigla siyang pinagtatanggal. Kaya nga ako, bilib ako kay Marcoleta kasi napakatibay ng paninindigan nito. Mantakin mo lahat alam naman niya yun na lahat makakalaban niya. Pero makikita mo na kinalaban pa rin niya. O di ba? Medyo late na kasi nga ngayon lang siya lumaban sa dami ng kabulastugan na nakikita nating nangyayari diyan sa kagawaran na yan. Ngayon lang siya lumaban, pero better late than absent. Better late than never. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, with all the money na nasa kanila, si Marcoleta could have just, side with the administration and kunin siyang senatoriable ng administration. Pero hindi. He chose not to side with them. And kahit alam naman niya na magsisimula na yung demolition job sa kanya dahil doon sa kanyang paninindigan, ginawa niya pa rin. So, napakatapang netong mamang ito, and I think this person deserves a consideration. Consideration I'm not saying you vote for him pagdating sa Senado. Consideration meaning I think you need to study this person. Ano na ba yung mga nagawa nito sa kanyang ilang taon? 12 years ba? Or 18 years sa Congress? Ano na ba yung mga nagawa nitong mamang ito? Taga saan ba ito? Kung siya ba ay dating congressman ng isang distrito, ano ba nangyari sa distrito niya noong mga panahon na yun? Mga ganyan. So he deserves a consideration, and kailangan aralin natin whether he really is fit to become a senator. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila. Ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinanggal. Yun ang pagtataka. Tsaka Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na statute bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at maging yung liderato. Paano po itong nangyari at kayo po yung hataang natanggalan ng mga membership ng committee? Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na mayroong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sigurin na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously,
na ginagawa nila ito para sa ganun makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Eh hindi naman ganun ang patakaran namin eh. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka sapagkat hindi niya hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya eh. Kaya lang abogado yung nagsasabi eh. Kaya medyo nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito eh, nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun. Di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Baka naman sa recto lang nag-graduate. Baka naman sa recto lang nag-graduate yan. Di ba? Parang sabi nila si Aimee, ganun din eh. May picture pa sa UP. Nung hinanap, walang record. Di ba? Baka mga ganun lang din yan ha. O, alam mo naman, pag mayaman, walang imposible eh. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag kapag meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Eh, ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Eh, sipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun eh. Magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Eh, ang COA nga ang nag-a-account eh. Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin briefing lang, kung magtatanong lang parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa 2 pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Pero, Kong, sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan, nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba'y parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisa? Lahat nga naglululundan na gusto. Ang gigigil na magtanong eh. Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo eh, magpapaliwanag pa nga lang sa ko, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan eh. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga eh, wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint eh, sabi ng Korte Suprema eh. Ipina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganun ay mailabas lahat yung mga requirements. Eh, hihintayin mong sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Eh, meron pa siyang 6 na buwan yung pinipilit ng COA. Oh, hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpasiwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit
tingnan mo na lang ang kabalinturan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan daw magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron pa kaming regulasyon na gano'n? Wala. O hindi kayo magtataka dyan, bakit lang, sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa parties. Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan mo nang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang-halata naman Huwag na kami magbulahan. Huwag na kami magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito. Magandang... Mabigat yun, ha? Oo, so talagang wala na, all out na si Representative Marcoleta. Talagang in-expose niya na yung kanyang mga kasamahan na dito sa interview na to, sinasabi niya na talagang pinagkakaisahan si Inday Sara at according to him, wala na sa rules ng House yung kanilang pinaggagawa. So wag kayong mag-alala, aaralin natin itong si Representative Rodante Marcoleta kasi sa nakikita ko nagugustuhan ko yung kanyang prinsipyo and unang ginawa nito kasama si Mike Defensor yung hearing ng franchise ng ABS-CBN, yung pag-i-expose nila noong mga utang, mga hindi binabayarang mga buwis ng ABS-CBN, pati yung mga pag-aabuso sa mga dati nilang mga empleyado na ang tagal nagtrabaho pero hindi mga naregular. Ayan, yun yung mga unang nakilala ko si Rodante Marcoleta at ngayon mukhang medyo nakukumbinsi na ako nito ni Rodante Marcoleta. Bigyan natin ng consideration, tingnan natin kung talagang consistent ba itong mama. Kasi syempre, Senado na yan so kung karapat-dapat nating ilagay ito, national yung usapan, hindi natin alam kung kilala ito si Rodante Marcoleta mula Apari hanggang Hulo kasi nga party list representative si Rodante Marcoleta. So, tingnan natin kung pwede natin siyang tulungan para makilala siya sa buong mundo. Baka sakali, magkaroon naman tayo ng maayos na mga mambabatas sa mataas na sa upper chambers ng House, di ba? Gabi, sinabi po sa speech ni Speaker na dapat dumaan sa dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yun na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni BP Sara ang tinatalakay, kundi kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. Alam mo naman, talk shit lang yun. Alam mo naman na parehas naman sila magpinsan
Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa eh. I mean, nililigtas niya yung sarili niya. Tapos pinababayaan niya yung mga aso niya yung gumalaw. Pwedeng ganun eh. Oo, kasi si Bongbong ganyan din naman. Oo, iba yung kanya sinasabi, iba rin yung mga nangyayari. Oy, Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakatawa.